Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Praise God. Para kay Jesus na palakpak. Hallelujah. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nakakapakinig ngayong araw na ito. Naniniwala po ko na inihanda na po ng Panginoon ang ating mga puso't isipan. At dalangin ko po mga kapatid na maging magandang sisidlan ng ating mga puso para sa kanyang makapangyarihang salita. Salita niya na kung saan patuloy na magbabago ng ating buhay, patuloy na magpe-prepare sa atin para sa mga inihanda pa ng Panginoon sa ating buhay. So naniniwala po ko, ano man ang pinagdaanan mo, may magandang umaga ka ngayong araw na ito. Ang unang nagpapaganda ng umaga natin, walang iba kundi may relasyon tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, gumising pa po tayong lahat. Pangatlo, dahil sa katabi mo, kaya nagiging maganda ang umaga mo. Amen po ba? Batiin mo nga at least 2 o 3 tao ng mga good morning. Yung nakaka-bless na good morning. So praise the Lord. Praise God. So tayo po ngayon ay nasa 4th and last installment na po ng ating unang series para sa unang buwan ng taon na ito. First things first, sinabi po natin sa series na ito na tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. So next week po mga kapatid, ipanalangin po natin susunod na ating series, yung mga pagsasalusaluhan natin na mensahe. May kinalaman, of course, ang series po natin na ito ay, ang title niya po ay I Think I Love You. Yan, I Think I Love You, di ka sure. Bakit di ka sure? Kaya nga po mga kapatid, paano natin malalaman kung love na yon? Paano natin malalaman kung talaga bang naipapakita natin yung pagmamahal natin? At paano ba natin maipapakita ng tama yung pagmamahal natin? Hindi sa standard natin, kundi standard ng ating Panginoon na kung saan yun yung pinaka ultimate na standard natin sa ating faith and conduct. So ipanalangin po natin yon at invite nyo po yung mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay o sino man na gusto nyong patuloy na mabago at maramdaman higit sa lahat yung pagmamahal ng Panginoon at pagmamahal ng bawat isa. So dito po sa last na topic natin, I hope na tayo po ay nakapag-exercise tayo ng ating spiritual discipline, especially itong prayer and fasting na ito. Ipaliwanag na po natin yung kapangyarihan ng prayer and fasting na ito na may kinalaman sa change, na may kinalaman sa pag-sharpen ng yung discernment, lalo sa pagdinig o kaya pag-receive ng direksyon ng ating Panginoon, pantanggal ng guilt, pantanggal ng sinasabi mong hindi magagandang bagay sa iyong buhay kasi itinutono ka nito sa ating Panginoon. Prayer and fasting is spiritual feasting. Dahil ngayong taon na ito gusto ni Lord, mas healthy ka na mananampalataya. Kaya meron tayong ganitong panawagan na dapat nating ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, I hope dito sa mga topics natin ngayon ay naihanda tayo. Naunahin ang una kasi tiyak na may bunga kapag inuna ang una. Yung first day of the week na ating pananambahan na iniutos ng ating Panginoon na minodel na mga kapatid natin sa pananampalataya noong New Testament pa lang. Napaka-importante ng first day of the week, napaka-importante ng firstborn natin, walang iba kundi ng ating Panginoon. Malinaw dapat that He is the head of the church. Hindi gusto mo at hindi gusto ko ang masusunod, kundi nais ng Panginoon kasi mas alam niya ang gagawin sa ating buhay. Yung mga first fruits natin, I hope na nagpa-practice po tayo nito mga kapatid, nang sa gayon, ang Panginoon po mga kapatid ay, alam niyo po yun, nakaprepare na, nakahanda na, o bantay sarado na o prepared na yung buong taon natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa buong taon na yun. Ano man ang mangyari sa iyo, maniwala ka kapatid. Pag pre-practice mo itong bagay na ito, sasabihin mo, sagot ako ng Panginoon sa buong taon na ito. Sagot ako ng Panginoon yung buong tahanan ko sa buong taon na ito. Kasi itong mga tinuturong ito ng Panginoon, mga una ito, kaya nga first eh. Kasi kapag inuna mo ang una, tiyak na ito ay may bunga. Siguradong magpipay off yan. Siguradong malaki ang bunga yan. Kaya nga, I hope na nakasimula na rin tayo ng ating goal setting. Because the trouble with not having a goal is you keep running down the field and yet never score. Yun ang problema kapag walang goal ng isang tao. Gulo-gulo yung buhay niya. Pag walang goal, kung saan ang buhay mo ay kung saan mo igugugol. Sinabi ko nga, kaya magulo mga kapatid. Maybe yung iba hindi alam, pero po sa atin dito, pinapractice na natin ito. May napakagandang training tayo
patungkol dito, hindi nagsasawang mag-training. Simula po sa akin, yung leadership natin, hindi tayo nagsasawang mag-training dito para nang sa gayon, una tayo nagagasto siguro ng mahal para pagbaba sa atin, talagang mura na. Siguro po kung kukumputin ko lang lahat ng trainings ko mga kapatid, labas dun sa mga tinapos ko po sa regular na seminaryo o eskwelahan, yung mga trainings ko ngayong taon na ito, siguro lumagpas po ako mga kapatid ng mga 300,000 para lang makababa ng mga mas bago, mas mga magagandang mga trainings na kung saan akala nila mga mayayaman lang ang nakakakuha nito, kundi tayo mga kapatid, nagiging available na lahat para sa atin ngayon. Kaya nga lang, magastos siya sa part natin. Kaya nga, sabi ko nga, wala ka ng dahilan ng isang tao para hindi siya mag-grow at hindi siya matuto. Lalo kapag conducive for growth ang isang organization, ang isang grupo at isang simbahan, higit sa lahat, wala na tayong dahilan para hindi tayo lumago. Kasi nandiyan na lahat, naka-offer na lahat. Kaya lang laging may part ang eskwelahan, may part ang pamilya, pero may part ang isang tao. Kahit galing ka pa sa isang matinong pamilya, pag hindi ka magtitino, hindi pa rin matino ang buhay mo. Kahit napakayaman ng isang bansa, ba't may mga mayayaman na bansa? Napakayaman na bansa na makapangyarihan. Bakit 50+% sa kanila baon sa utang? Bakit kaya? Napansin po natin kahit nagaano kayaman, katatag, katino, may part yon, yung mga external na bagay na yon, pero may part din tayo mismo na mag-i-execute na yon. Parang ang Bible, may God's sovereignty, pero may man's responsibility na tinatawag. Yes, na-prepare na ng Panginoon yung gift niya, yung salvation natin, na-prepare na ng Panginoon, wala na tayong kinalaman doon sa prepared gift na yon, but we have to receive it. Kaya nga, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, John 1:12. So napaka-importante po mga kapatid nitong balance na ito sa ating buhay. Kaya napaka-importante nitong mga first na ito. Sabi nga po natin first. Kaya nga po sa Ignite natin, I think baka sa Tuesday na po yon yung Ignite natin, pwede po kayong umattend doon. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin, isi-set up natin itong first na ito sa ating buhay para malinaw yung first na ito. At dito madi-discover mo yung tindi ng first na ito. So tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Lahat ng matagumpay na tao ay may nahit na priority. Because your priority will determine your destiny and your victory. Kaya nga itong law of priority na ito ay hindi natin pwedeng isantabi. Dahil sa dami ng goals natin, sa dami ng gusto mong mangyari, limbawa 50 yung gusto mong mangyaring maganda sa iyong buhay, yung plano mo, nasa 50, ilista mo lahat. At inarrow down mo yan sa 5. Kapag nakuha mo yung 5 yon, kuha mo yung 50 yon at may addition pa. At may kinalaman po dito yung pag-uusapan natin ngayon, na kapag nahit mo yung importanteng yon, marami pa ang maidadagdag sa buhay mo. So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 3 verse 33. Matthew chapter 3 verse 33. Mamaya po maipapakita po natin dito yung context nitong passage na ito. At medyo banggitin ko na ng konti. Dito mga kapatid, may kinalaman ito sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng isang tao. Dadamtin niya, kakainin niya, yung mga bagay na importante sa kanyang buhay. Kaya lang yung mga bagay na importante sa kanyang buhay is the same na mga bagay na kung saan nagbibigay na matinding alalahanin sa kanya to the point na kung saan instead na may makuha ka pa, ay lalo kang mawawala. Sa kagustuhan ng isang tao na makakamtan yung kanyang pangarap, na makakamtan yung kanyang pangangailangan, kapag may mali kang kapamaraanan, mas lalo kang mawawalan. Ito yung sinasabi dito ng Panginoon. Sa kagustuhan ng Panginoon, ng mga tao na kung saan sumagana sa buhay, magkaroon ng pangkain, kaya lang dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, may tendency na gumawa na siya ng masama, gumawa na siya ng karumal-dumal, gumawa na siya ng mga bagay na kung saan hindi sang-ayon sa ating batas o hindi sang-ayon sa ating Panginoon. Kasi nga sa kagustuhan niya na makuha ito.
Yun na mga kapatid, yung extreme na worry na nabanggit dito. Kaya nga po mga kapatid, dito pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Ulitin ko, baka instead na may makuha ka, lalo ka lang mawawala at lalo ka lang mawawalan. Kaya sinabi sa Matthew 6:33, but seek first. Sabihin nga po natin, first. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun po mga kapatid, yung dahilan kung bakit binanggit ng Panginoon itong Matthew 6:33 na ito. Ito yung dahilan bakit nag-arrive sa ganitong statement ang Panginoon dahil dun sa kontekstong yon ng pangangailangan at matinding alalahanin. Minsan sa tindi lang naman ang concern mo. Yun nga, yung concern. Sa buhay mo or maybe sa family mo, mas lalo tayo nawawala. Napansin niyo po mga kapatid na minsan sa tindi ng mga alalahanin natin sa buhay, sa tindi ng mga gusto nating mangyari sa ating buhay, wala na nangyayari sa atin. Nakakuha niyo po yon? Sa dami, sa tindi ng gusto mong mangyari, wala na nangyari. Anyari. Anyari. Kaya nga sinabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So join me in our message today entitled First and Foremost. First and foremost. Ito po mga kapatid, yung mga priorities natin na kapag na-hit natin itong first and foremost na ito, maniwala po kayo mga kapatid, susunod. Sabihin nga po natin, susunod. Yun, para may may dating yung susunod nyo. So yung susunod na lang yung ibang mga bagay. Napansin mo, hindi ikaw ang nagkukumahog. Hindi ko sinabing hindi ka magka-grind, pero hindi ka magkukumahog in a way na masisira ang buhay mo. Pero mga kapatid, namamagnet mo. Sasabihin ng iba, masyadong secular ang law of attraction. May mga bagay na secular. Pag sinabing secular, may tama at mali. May biblical and unbiblical. For example, ang science, secular. May negative, may positive na science. Kaya nga hindi lahat ng mga science ay totoo. Pero meron ding totoo. Kapag yung mga experiments na yon, kapag yung mga observations na yon, kapag yung mga test na yon, ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Kasi mag-stand lagi ang salita ng Diyos eh. Tiyak yun mga kapatid. Tiyak yun, wala pa sa kalingkingan ang talino ng tao sa talino ng Diyos. Wala pa. Kaya nga po mga kapatid, for example, mathematics, so anumang mga pag-aaral natin, kapag hindi sumang-ayon sa salita ng Panginoon, yun of course, unbiblical siya. Pero may mga bagay na biblical. Kaya nga napaka-importante mga kapatid nitong tinuturong ito ng ating Panginoon. May mga bagay na kung saan kapag inuna natin, na-attract mo yung mga dapat na susunod sa'yo. Technically, isa yun sa tinatawag na law of attraction. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. First and foremost. Tatlong importanteng bagay na nakapaloob sa text natin ngayong araw na ito na kung saan babago ng buhay natin simula ngayon sa buong taon na ito mga kapatid at sa habang panahon. Sino po sa inyo ang excited at ready na ngayong umagang ito magsabi po ng malakas na amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Number one, verse 33a. But seek ye first the kingdom of God. Una mga kapatid na napaka-importanting bagay, seek the rule of God. Seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, ito yung rule ng Panginoon. Ito yung paghahari ng Panginoon. Dalawang importanteng bagay mga kapatid. Actually, pag sinabing seek, it means to actively pursue. Kaya nga wala na daw tayong gagawin. Hindi nga. May God's sovereignty at man's responsibility. Ayaw ni Lord nakatulala ang kanyang mga anak. Genesis pa lang. Hindi ko maintindihan. Ito mga iba nating kapatid na kung saan, ano na daw yon, si Lord na bahala ng lahat. Naintindihan ko yon. Alam na ni Lord, yan nagawa niya na. Pero nga, mayroon nga tayong responsibilidad kasi ayaw ni Lord na tamad tayo.
Nung nilikha ng Panginoon ang Garden of Eden, hindi sila pinatulala doon. Take care of it, sabi ni Lord. Work for it. Sinabi ng Panginoon, prepare niya sa atin ang mundo, prepare niya sa atin yung mga bagay-bagay na ito. Ultimo nga mga hayop, tayo magpapangalan may naming rights tayo Eh di kung sinabing, si Lord na bahala ng lahat, pati pangalan ng anak mo. Ikaw ng pangalan yan. Nakuha po natin mga kapatid kasi may God's sovereignty at man's responsibility. Ibig sabihin, si Lord din naman ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan, si Lord din ang nagbigay sa atin mga kapatid ng right para magbigay ng pangalan, naming rights. Para kumilos, para magtrabaho, para isik siya. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. It means to actively pursue. It means to go after. Kaya nga mga kapatid, ito ay nasa present tense siya. It means continuously. So every day of your life, you ought to seek the kingdom of God. Again, the kingdom of God, ito yung realm, ito yung authority ng Panginoon, ito yung dominion niya, ito yung royal dignity. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante nitong isisik natin na ito. Ito yung kingdom ng ating Panginoon. Matthew 6:24 says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kasi pag dalawa yung pinaglingkuran natin, hindi mahirap hindi madali. O kaya napaka-delikado nito. Kasi tiyak yan mga kapatid, na mayroon tayong madidisregard doon. Meron tayong mapapabayaan doon. Kaya nga mga kapatid, yung sinasabi nila na ikaw ay gumagawa ng mga bagay-bagay at the same time, ang dami-dami natin mga ginagawa, it is a lie. Kasi hindi pwede mga kapatid na gumagawa ka ng sabay-sabaw. Wala nun. Tiyak yun, may napapabayaan ka lang. Split seconds mga kapatid, may napapabayaan ka at may natututukan ka. Kaya hindi nagiging powerful ang isang tao. Master of all trades, kumbaga jack of all trades, master of none. Hindi siya pwedeng marami tayong sabay-sabay na ginagawa. Mag-focus ka dito, and then isunod mo yung isa, then isunod mo yung isa, mas powerful siya. Kaya nga ganun din dito, you cannot serve both God and money. Seek ye first the kingdom of God. Sinabi dito, ngayon dalawang importanteng bagay mga kapatid, patungkol dito sa rule na ito ng Panginoon na pinapasik sa atin. First, it means it is God's lordship. It is God's lordship. Ibig sabihin nito ay right or authority to rule over a kingdom. Ibig sabihin mga kapatid, isisik mo yung pangunguna ng Panginoon or isisik mo kapatid yung paghahari ng Panginoon sa iyong buhay. Yung authority ng Panginoon. Alam mo yun, yung binigyan mo siya ng authority. Whether you like it or not, may authority ang Panginoon. Pero tatandaan po natin, lagi ko ang sinasabi, parang sa Holy Spirit. Sa Old Testament mga kapatid, ang Holy Spirit ay hindi residente. Pinipili lang kung sino yung mapupuspos. Kung sino yung mapupuspos, kung sino yung maaanoy, siya yung hari. Siya yung magiging leader, siya yung magiging judge. Nakaupo natin siya yung magiging propeta. Pipiliin lang. Pero pagdating sa New Testament, lahat mga kapatid ng mananampalataya ay may banal na spirito. Kaya lang ba't parang hindi halata? May Holy Spirit naman ako, ba't hindi ako powerful? Kaya nga natatandaan ko yung sinabi ng the late na theologian na si Alban Douglas. Sinabi niya, the Holy Spirit may become a resident but not the president. Pwede siya maging residente pero hindi siya presidente ng buhay mo. It means na parang nandoon siya pero hindi mo naman siya sinusunod. Nakaupo natin mga kapatid, hindi wala siya sa'yo. Kaya lang mga kapatid, it's up to you. If you will allow Him, or if you will displease Him, o hahayaan mo na matuto ka sa Kanya.
So put God's authority as your supreme priority. Handa ka ba na sabihin, Lord, ano po yung gusto mo? Kasi kapatid, yung matured lang na tao ang magsasabi nun, na Lord, kung ano po yung gusto mo, yun ang gugustuhin ko. Kasi malinaw sa'yo, kapatid, kapag ganun ang statement mo, Lord, mas magaling ka sa akin eh. Pero yung tao na pinagpipilitan ng gusto, tila baga na parang mas magaling ka kay Lord. Tila baga na parang mas kaya mong lumikha ng mundo kaysa kay Lord. Mas kaya mo magbigay ng buhay kaysa kay Lord. Kaya ang tawag doon ay pride. Sino po sa atin dito ngayon taon na ito, handa ka magsabi na, Lord, kung ano po yung gusto mo, thy will be done. Not my will, but yours be done. Knowing na kapag si Lord, kapatid, ang may authority sa buhay mo, tiyak, mapapabuti ang buhay mo. It is God's lordship. Kaya nga mga kapatid, by saying God has the authority, it means that He has the last words. Kaya nga ang Biblia mga kapatid, ito yung final authority of our faith and conduct. The Bible, the Word of God, is the final authority of our faith and conduct. May narinig pa ako, yung mga nakapula lang daw dito. Yung mga nakapula lang daw dito, ang word ni Lord. Paano kapag hindi red line yung Bible mo? Puro itim, wala ng word ni Lord. Wala ng word ni Jesus. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. Pag sinabing salita ng Diyos, walang mailalagay dito na hindi kagustuhan ng Diyos. Na lahat, parang author ng libro. Wala kang ilalagay dyan na hindi mo gustong ilagay. Kaya nga si Lord ang author ng Bible. Kaya ang tawag dito, salita ng Diyos, dahil walang mailalagay dito kahit salita ng hayop, kahit salita ng demonyo, kahit salita ng tao, walang mailalagay dyan kung hindi sa plano ng Diyos. Na matututo tayo at mababago tayo, kaya yung overall nito mga kapatid, ang tawag dito ay salita ng Diyos. Dahil tiyak yan, matututo tayo dito, ikababago ng buhay natin. Ito, walang mailalagay dito. Kaya nga, inspired ang salita ng Diyos. Kinasihan niya. Hindi ito katulad ng iba. Kaya nga mga kapatid, pag sinabing, nilalagay mo yung authority ng Panginoon, binibigyan mo ng authority o kaya, sino gusto mong sundin yung authority ng Panginoon sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ano ang nasabi sa konstitusyon ng Diyos, dahil ikaw ay nabubuhay, hindi lamang mga kapatid sa bansang ito o sa ibang bansa, ikaw na ngayon ay nabubuhay sa isang kaharian, hindi kaharian ng mundo, kundi kaharian ng ating Panginoon. At sa bawat kaharian, mga kapatid, ay may konstitusyon, may law na tinatawag, kaya may mga laws sa kingdom ng ating Panginoon. Na kapag alam mo, kapatid, na mag-operate dun sa kingdom na yon, mas pinagpala ka. So you have to seek the Lordship of God. Kaya ito tinuturo ng Panginoon. Kaya nga, isa sa pinakamaraming turo ni Lord. Pagdating sa New Testament, kingdom, not church. In fact, mga kapatid, sa Amazing Bible College natin, tinuro ko na ito. Mas malaki ang kingdom kaysa sa church. Kasi ang church called out once, mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon. Ang kingdom, lahat yan ng subjects. Mga angels, mga bansa, lugar, mga kapatid. Napakatindi ng kingdom, napakalaki. So you must know how to operate inside the kingdom of God. Kaya paano ka mag-ooperate? Wala ka nga doon. Kaya importante mga kapatid, isik mo yung rule ng ating Panginoon. Nandiyan ka na rin lang. Nandito na rin lang tayo. Mga kapatid, seek the rule of God. It means His Lordship. Kaya nga kapatid, hindi mo lang tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tinanggap mo rin si Jesus bilang Panginoon. Hindi Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoon, ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon. Ibig sabihin, Lord, you have the authority. You have the last words, Lord. Kasi tiyak yan, Panginoon, alam mo ang ginagawa mo. Hindi mo tinanggap si Lord bilang Panginoon lang. Nasakalang tayo lalapit, kapag lumindol, pag bumagyo, pag na-bankrupt, pag nagkasakit,
Panginoon. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sana wag lang Panginoon, kundi Panginoon ng buhay natin. So we ought to seek God's kingdom first. Unahin ang paghahari ng ating Panginoon. So itong rule ng Diyos na ito, mga kapatid, it is His Lordship. Pangalawa, mga kapatid, it is God's leadership. Ito bang hinahakbangan kong ito ay kalooban ni Lord? Tama ba itong lugar na pinupuntahan ko? Sinusundan ko ba si Lord sa pagdadalhan niya sa akin? Pinagkakatiwalaan ko ba siya sa kanyang pangunguna sa aking buhay? Lordship and leadership. Kaya nga tad mga kapatid ng trainings and leadership sa mundong ito. Napakamamahal ng trainings pagdating sa leadership. Napakamamahal. Kasi napakahirap mag-lead. May isang book po akong nabasa about submission. Sinabi nung babaeng yon, I'm not submitting because he is not leading. Paano ka nga naman magsasubmit? Sa kasusunod? Sa impyerno? Sa kawalan? Kaya nga napaka-importante that we must possess, mga kapatid, yung leadership ability. Kahit na, sige, may power din naman yung position, pero kahit na may position tayo, if we don't have leadership skill, mahirapan din. Kasi pinakamababang uri ng leadership yon. Yung positional level ng leadership. Then may position ako, sundin mo ako, gawin mo ito, pero talikuran, hindi naman susunod. Kasi nga, pinakamababa yon. Kailangan ma-reach natin pinakamataas, kaya kanya sinusunod, kasi ang taas ng tiwala niya. Dahil sa track record mo, o doon dahil sa personality mo. Kaya nga, mga kapatid, napakahirap mag-lead. Si Lord ang naging leader mo. Anong problema mo ngayon, di ba? Ano po problemahin natin ngayon? Ganito to, hindi power trip si Lord. Kasi alam niya ang ginagawa niya. Malinaw sa kanya yung lordship niya at malinaw sa kanya yung leadership niya. Kaya nga kapag si Lord ay naglakad, susunod ka ba? Napansin mo? Ang laki ng pinagkaiba ngayon ng discipleship sa discipleship dati. Pag sinabi ni Jesus, kita niya si Peter, si John, si James, ang sabi ni Lord, follow me. Sige no, libre muna kita, sunod ka lang sa akin. Pakainin kita, umatin ka lang. Hindi ko naman sinasabing masama. Kaya lang parang ang babaw. Pag sinabi niyang, follow me, and immediately they left their nets and followed Him. Kasi nga taas ng tiwala mo sa leadership ni Jesus eh. Bakit hindi ako susunod? Ang ganda-ganda ng leadership ni Lord. Wala kang dapat ikatakot kapag si Lord ang nangunguna sa buhay mo. Wala tayong dapat ikatakot kapag siya ang Lord ng buhay natin. Na-shock sila dun, mga kapatid. Muntik silang mamatay, muntik silang malunod. Dahil dun sa storm na kanilang naranasan. Pagdating ni Lord, pinatahimik niya lang yung unos at sabi nila, sino to? Even the wind and the waves obey Him. Ang tindi ng lordship ng Panginoon. Sino ngayon ang hindi susunod sa makapangyarihan nating Panginoon? Come on, palakpakan po natin ng Panginoon. It is about His leadership. It is about His lordship. Kaya nga, mga kapatid, sa totoo lang, many people thought that the kingdom of God is about slavery. Hindi ginagawa kang slave. Someone might say, why you are talking about slavery? Ba't nagpapaslave ka dyan? Ganyan ba talaga ang Kristyanismo? And may I tell you, kapatid, that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. The greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Yun ang pinakamagandang kalayaan. Yung kontrolado ka ng tamang master. Napakinggan nyo na po yung kwento ng baka at usa.
na yung baka, inggit na inggit siya. Kasi free as a bird, yung usa, na araw-araw niya nakakasama, samantalang siya may tali. Ba't ako ganito? Hanggang dito lang ako, paikot-ikot ako dito. Tapos kung saan ako dadali ng master ko, doon lang ako mapupunta. Buti pa siya, saya-saya, nangyari ba sa'yo yan? Parang ako nung bata ako eh. Yung mga kalaro ko, kahit anong gawin, kahit tumira ng solvent, kahit wala ng tulog-tulog, naiingit ako sa kanila kasi buti pa sila, ang babait ng magulang nila. Walang bawal. Walang ganito, walang ganyan. Kakainggit, grabe, sasama na magulang ko. Parang impyerno ang bahay na to. Bakit ganon? Yung iyak-iyak ka, sama-sama ng loob mo sa magulang mo. Ayun. Ay, hindi pala yung kwento natin, usap pala sa kabaka. Hindi pala testimony ko. Inggit na inggit yung baka sa kanya kasi malaya siya. Minsan, iniinggit-inggit siya. Nung kaibigan niyang usa, mamaya dyan, habang nagdadrama itong bakang ito, nga. Mamaya dyan, may narinig siya, bang! Ano kaya yun? Mamaya nakita niya, yung kaibigan niya, dala-dala na ng mga hunter. Patay. Ngayon naisip niya, buti na lang may right master ako. Kapatid, hindi mo kawalan na may Lord ka sa buhay mo. In fact, yan ang pinakamatinding kalayaan ng pagpapala mo sa buhay mo, na ikaw ay may master sa buhay. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So the kingdom of God ought to be the obsession of your life. The kingdom of God ought to be the greatest obsession of your life. So seek the rule of God. Pangalawa, mga kapatid, na ibig sabihin dito sa passage na ito na napaka-importante na papaloob dito sa passage na ito. 33b. Di ba sinabi dito, but seek ye first the kingdom of God. Susunod, and His righteousness. So seek the righteousness of God. Nako, crucial ito, kapatid. Napaka-crucial. So Matthew 6:33 calls us to seek not only His kingdom, but also His righteousness. Why? Because the kingdom of God is not just powerful, kingdom, king, Lord, leadership. The kingdom of God is not just powerful, it is also pure. Dahil ayaw ng Panginoon, ikaw nga may maliit kang kingdom sa bahay mo, o may maliit kang kingdom sa opisina mo. Sabi ni Lord, mag-rule ka dyan. May maliit kang kingdom dyan sa farm mo. Bakit mo pinapalinis? May maliit kang kingdom dyan sa cubicle mo sa office. May maliit kang kingdom sa sasakyan mo. May mga kaibigan nga ako, bawal kumain sa loob ng sasakyan eh. Bawal talaga. Isang taon, walang kain-kain doon sa sasakyan. Nung pumunta ako, wala siyang choice eh. Napakain, pero sabi ko, pambihira, kahit sino daw. Hindi niya pinapakain. Talagang, sige, tama nga naman kasi madudumihan, baka pasukin ng langgam, di ba? Kaharian niya yun eh. Pinapakalaga sa kanya ng Panginoon yon. Bakit gusto mong malinis? Eh di madaling unawain, bakit hindi lang power ang gusto ni Lord, kundi purity din ang gusto ng Panginoon. Kasi makakabuti sa atin ang purity yun. Kaya lang, eto, sinabi dito sa Matthew 6:33, kinukol tayo ng ating Panginoon na seek hindi ng righteousness natin. Nakita niyo po yun? His righteousness. Pwede naman yung standard ko ng kabaitan. Standard ko ng malinis. Ito gusto ko. Ito gusto ko. Kaya lang limitado yon. So the emphasis here is not on getting yourself cleaned up before seeking God. Rather, the text declares that seek God's righteousness. Hindi ibig sabihin nito na para masik mo ang kingdom ng Panginoon, dapat linisin mo ang sarili mo sa kapamaraanan mo. Kaya maraming Kristiyano never na nakapagsimba sa tala ng buhay nila. Kasi laging declaration nila, pag matino na ako, pag umayos na ang buhay ko, saka ako sasama sa'yo. Saka ako aaten dyan. Kailan ka pa titino? Kailan ka pa lilinis? Nakuha po natin, kapag magsisik ka kay Lord, lalo na ng kanyang
kingdom at ang kanyang righteousness, hindi sarili mo ang titingnan mo. Kapag gusto mong isik si Lord, yung kalinisan ni Lord ang titingnan mo, na sapat na kapag lumapit ka sa Kanya at nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, kaya Kanyang linisin kahit hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Dahil tiyak yun mga kapatid, sapat ang purity ng Panginoon para madamay ka. Come on! Romans chapter 3, verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Kuha na natin mga kapatid. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Naging tama tayo sa harap ng Diyos nung tayo ay nanampalataya doon sa malinis at makapangyarihang Diyos na yon. And this is true for everyone who believes. No matter who we are. Parang prodigal son. Ang ayos-ayos niya nung nasa kingdom siya ng tatay niya. Tapos nakapag-isip ng kalokohan, kinuha yung mana niya. Pagkuha ng mana niya, sabi dun sa text, he squandered everything. Nilustay niya lahat nang walang kapararakan sa kamunduhan. Nung nasira ang buhay niya, eto nangyari. Ultimo pagkain ng mga baboy, pagkain ng hayop, gusto niya na makisalo kasi ubos na siya. Kaya nga kapag ikaw ay may pera, kapag ikaw may mga possessions, hindi pwedeng walang master. Hindi pwedeng walang naglilid sa'yo. Kasi ubos yan. Instead na makatulong sa'yo, ang mga resources na yan, makakasama sa'yo. Kasi wala doon si Lord. Wala yung paghahari niya. Kasi pag walang paghahari niya, kung saan natin dadali ng pera natin. Na ikasisira ng buhay natin. Ang nangyari dyan, ultimo pagkain ng hayop, hindi siya binibigyan. Kaya nga sabi ko, kapag lumayo ka kay Lord, mas masahol pa sa hayop ang buhay mo. Nakapag-isip-isip siya, nung gutom na siya. Buti pa dun, sa bahay namin, tatay ko, servant lang, busog na busog. Tauhan niya lang, busog na busog. Sabi niya, balik na ako sa bahay namin. Kahit maglingkod na lang ako. By the way, kapag babalik ka kay Lord, importante yung paglilingkod. Kasi ayaw ni Lord, ikaw man din ayaw mo na nakatulala. Ayaw mo ng tulala. Ang tunay na maglilingkod, ang tunay na bumabalik kay Lord, nagdidesisyon niya na maglingkod. Marami po tayong kapamaraanan dito. In fact, tingin ko isa tayo sa buong mundo na pinakamaraming ministry. Susunod nga, ultimo paggugupit, papasukin na natin ang ministry. Ultimo mga riders, may mga seniors tayo, may mga kung ano-ano tayong mga tinatay, may mga marketing tayo, may mga translators tayo. Magpapatranslate na rin tayo ng Chinese doon sa online natin mga kapatid. Inaanda ko lang, may mga kapatid tayong Chinese dito, sabi ka lang. Nagbubuo na tayo ng team doon. Kasi dream ko yon, Netflix. Na kapag manunood kahit nasan bansa, hindi na kailangan pang magbago-bago ng lingwahe, kundi meron na tayong nagtatranslate doon para maaabot natin. Ang dami nating ministry. Nasa 21 yata. At unlimited yun. Very open ako sa ganun mga kapatid. Basta makakatulong kay Lord, basta nasa ayos, basta nasa timing. Pinag-aaralan ko siyang maigi mga kapatid. Ang dami tayong kapamaraanan, may ahon pa tayo. Ibig sabihin, kapag busy ka, pwede ka mag-send ng tulong o kaya ikaw naman na magsisend. Kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay pulis, sundalo, minsan lang naman yun. Pag may time ka, sama ka sa mga outreach program natin. Minsan lang naman yun. Pag busy talaga, yung resources mo ipadala mo para may part ka. Magkakaroon po tayo ng ministry fair. Wag po kayo mag-alala. Kakaroon tayo ng ministry fair, magsa-sign up lang po kayo doon, sang-ayon. Madami po tayong mga worker dito, wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Worker po natin. Online ushers sila. Ibig sabihin sila yung nag-hello doon, sila yung nagpa-follow up, kahit nasa ibang bansa, sa Japan, sa Amerika, sa iba't ibang bansa. Kasi tiyak yan, kapag gusto mo talagang bumalik kay Lord, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, may ginagawa tayo. Now, mga kapatid, dalawang importanteng bagay.
pagdating sa righteousness ng ating Panginoon. Di ba, napansin nyo, pagbalik nung son na iyon, prodigal son na iyon, bumili pa muna siya. Pumunta ba muna siyang H&M? Hindi, para presentable man lang ako, kahit H&M muna, kahit wag munang Lacoste. Ang bibilin ko. O kahit na, okay muna. Ang bibilin ko, ganun ba? Wala nga siyang pambili. Ang ginawa niya, kung sino siya. Kung anong kalagayan niya, dahil wala nga siya. Yun ang ibig sabihin na wala talaga tayong magagawa. Hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So dapat malinaw mga kapatid, that you have to believe His righteousness. Maniniwala tayo mga kapatid sa righteousness ng ating Panginoon na kahit na madumi ako, pagbalik ko doon sa kingdom niya, hindi yung linis ko ang issue dito, kundi yung linis ng babalikan ko. Kaya pagbalik ng prodigal son mga kapatid, hindi niya kinakailangan maging malinis muna para makabalik siya. Bumalik ka, lilinisin ka niya at binalik sa kanya ng Panginoon yung kalinisan na yon. Come on! Ito yung ibig sabihin na seek His righteousness. Hindi tayo ang sentro ng righteousness. Kasi pag tayo ang sentro, lagi ka na lang guilty. Kaninang umaga lang, baka nag-away ka na jowa mo eh. O sino sa inyo kaninang umaga lang napikon ka? 2 oras ka na naghihintay. Yung asawa mo, 1.5 oras naliligo. Tapos nagsipilyo ng 1 oras. Nawala ka na sa hulog. Wala akong karapatan humarap kay Lord. Naggalit ako sa puso. Naggalit ako sa aking isipan. Wala ka na ngayon. Napansin mo, pag nakatutok ka sa righteousness mo, walang mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo makakalapit kay Lord kapag ang focus lagi natin, righteousness natin. Kaya nga kinakailangan, kapatid, bumalik ka kay Lord ng ikaw. Nang ikaw na wasak na madumi, si Lord ang bahala maglinis sa'yo. Kaya nga, we are made right with God by placing our faith in Jesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Romans 3:22. So you don't have to be pure to seek God. Seek God first, and you will be pure. Second naman na ibig sabihin nitong righteousness na ito, una, believe His righteousness. Maniwala ka, sapat. Paniwalaan mo yun. Yung parang pag pumunta ka sa black hole, di ba sabi nila, talaga may i-influensyahan daw ng light, kahit anong darkness. Di ba yung theory nga ng black hole? Pag pumunta ka doon, talagang patay pati yung light. Parang ganun ang dating. So ganito naman pagdating sa purity ng Panginoon. Na kapag ikaw ay sumanib doon, sapat yung kalinisan ng Panginoon para madamay ka. Dun, yung kadumihan mo, sapat yun para mawala. Kapag sumanib ka sa kalinisan ng ating Panginoon, sa kanyang ginawa. Ngayon, anong gagawin mo? Dahil nandun ka sa kalinisan ng Panginoon. Second, practice His righteousness. Kaya nga sa ibang translation, ganito sinabi, but put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Kasi yun ang ibig sabihin ng righteousness. Do what He wants you to do. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng Panginoon, dahil nga, ikaw ay nagpa-practice na, ikaw ay napunta na sa Kanya, hindi ka na ulit lalayas sa kingdom nung iyong tatay. Gawin mo na. Hindi naman masama yung sinabi niya magtrabaho ka sa kingdom, o kaya mag-lead ka, mag-manage ka ng mga tao dun sa kingdom. Hindi naman masama siguro na inutusan ka niya. Nakuha po natin mga kapatid, kasi sinusunod mo yung leadership niya eh. Kung ano yung gusto niya, do what He wants you to do. So we must recognize that the kingdom of God is not only powerful, it is also pure. So we ought to live as kingdom of God citizens who reflect the righteousness of our King. Di ba tayo perfect? Pero alam mo kapatid, ang desire ng puso mo, masunod ang kalooban mo, Lord, dito sa buhay ko. Sinusunod ba natin yung righteousness niya? Believe me, brothers and sisters, this world badly needs righteousness. Bakit kinakailangan mag-practice ng righteousness? Kasi ang mundo ay puno ng wickedness. Mamili ka, ano ba practice mo? Wickedness o righteousness? O di righteousness, siyempre. Handa ka ba gumawa ng heinous crime? Hindi. Kaya may mga heinous crimes, kaya may mga kung ano-ano mga karumal-dumal na ginagawa sa mundong ito because of wickedness. Napansin natin mga kapatid?
God's righteousness is your true success. Bakit, kapatid? Isasalba ka ng righteousness from destruction. Isasalba ka ng pagpapractice ng righteousness. Hindi lang ikaw. Isasalba niya ng pamilya mo. Lagi yung sinasabi sa mga pastors, isasalba niya ng ministry mo. Isasalba niyan yung dream mo, kapatid, na kahit na kasi binild mo yan na napakatagal, hindi mo inalagaan yung righteousness na yan, o hindi ka nag-practice ng righteousness ni Lord, yung kagustuhan niya, mawawasak ang negosyo mo. Mawawasak ang pamilya mo, mawawasak ang buhay mo. Kaya mga kapatid, alam ni Lord ang ginagawa niya. Seek mo yung kagustuhan ko. Hindi ka talo dyan, sabi ni Lord. Hindi ka talo dyan. Last but not the least, ito. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. 33c. And all these things shall be added unto you. Ganda na ito. Number 3, see the riches of God. See the riches of God. To see means to discern, to experience, to witness. See the riches of God. Anong ibig sabihin nun? O, dalawang bagay, mga kapatid. First, it is God's guarantee. Pag sinabing guarantee, seek mo yung kingdom ni Lord, saka yung righteousness niya, nakaka-attract eh. All these things shall be added unto you. It means God will surely fulfill His promise to you. Na kapag ginawa mo ito, na kapag sinik mo ko, pag binigyan mo ko ng importansya sa buhay mo, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, itong riches na ito, mga kapatid, guarantee ni Lord. Ibig sabihin, concerned si Lord sa kakainin mo. Concerned si Lord sa damit mo. Concerned si Lord sa pangangailangan mo. At hindi lang basta concerned si Lord, paninindigan niya yung ipinangako niya sa'yo. Kaya nga yung pagsisik kay Lord, may guarantee. Guaranteed ito, kapatid. It is God's guarantee. Biruin mo kapag si Lord ang nagsalita. Tiyak may mangyayari. Second, mga kapatid, it is God-given. And all these things shall be added unto you. Promise eh. Pangalawa, God-given. It means provision. Then put God's kingdom first. Sinabi sa NIRV. Put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Then all those things will also be given to you. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Alam mo ba, why we have to see the riches of God? Kasi may riches of this world. Kasi kayang mag-alok ng kaaway. Nakaupo natin, mga kapatid. Ang daming inaalok ng demonyo. Tad ng example sa Bible na yan. Tad ang Bible ng mga examples na ganyan. Na kayang mag-alok ng mundo, kayang mag-alok ng kaaway, kayang magbigay ng miracle. Ang mga demons, kayang magbigay ng miracle ang Diyos. Kahit na mismo sa pamamagitan natin. Kaya natin gumawa ng paggaling, ng kagalingan, ng miracles sa pamamagitan ni Lord. Pero tayo gagamitin niya. Kaya niya rin gawin yun. Kaya nga, mga kapatid, see the riches of God. Ito bang ino-offer sa'yo? Makinig maigi dito. Galing ba kay Lord yan? Discern mo maigi yun. You have to see. You have to discern. Ang kailangan ma-experience mo at ma-witness mo, kapatid, yung riches na galing sa Panginoon. Kasi may mga riches sa mundo na maglalayo sa'yo. Sa ating Diyos. Tignan mo. Kay Lord ba ito o hindi? Kaya napansin nyo sa decision making, kay Lord ba ito o hindi? Okay? Sa Kanya ba ito o hindi? Pag hindi, alam mo na mangyari sa'yo. Kung hindi si Lord ang nagbibigay, sino? Sino ang ibang magbibigay niyan? Kung hindi pala si Lord. Kaya nga, ang maganda dito, para masigurado mo ito, gawin mo yung unang dalawa. Kasi lilid ka niya eh. Hindi mo alam kung sino magiging jowa mo sa mga singles dito. Di maglakad ka lang sa kalooban ng Panginoon. So habang naglalakad ka, along the way, dyan sa journey yun, mamimit mo yung right one mo. Habang ikaw din, itinatama mo sarili mo. Kasi gusto mo, kapatid, ng Mr. Right, ayaw mo na ba maging Miss Right?
Gusto mo ng Miss Right, ayaw mo na ba maging Mr. Right? Nakuha natin, kasi along the way, habang nasa journey ka, mamimit mo yan. Anong business ang gusto mo? Sige, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Si Lord ang maglilid sa'yo. Si Lord ang mangungusap sa'yo. So napansin mo, mas madali mong ma-assure, mas madali mong ma-experience yung yaman, yung pagpapala, yung provision na galing kay Lord kapag ikaw ay naglalakad sa kanyang kalooban. And all those things will also be given to you. Iba pa rin ang pagpapalang galing kay Lord. Kaya importanteng i-discern kung kay Lord ba talaga galing. Kay Lord ba talaga galing? Kaya napaka-importante nitong tatlong ito na nakapaloob sa passage na ito. See the righteousness of God. See the kingdom of God or the rule of God. Seek the rule of God, mga kapatid. Pangalawa, seek the righteousness of God. And pangatlo, see the riches of God. Basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po. Matthew 6:33. Datapwat, hanapin muna. Sabi nga po natin muna. Yan importante itong muna na yan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Kusa mong ma-attract yan. Kusang idadagdag yan kasi guarantee nga eh. God-given nga eh. Nakuha po natin, may mariresolve tuloy na issue dyan. Kaya importante itong muna na ito bago yung multiplication, bago yung addition, bago yung idadagdag. Unahin muna ninyo yung rule ng Panginoon at righteousness ng Panginoon. Pag marunong ka ng sumunod, darating itong mga tamang bagay sa'yo. Darating yung mga tamang bagay na yan. Concerned si Lord sa pangangailangan na yan. Ang concern lang ni Lord, eto na. Eto na. Kasi baka magkapera ka, tapos hindi siya ang naghahari doon. Baka yung pamagwasak ng buhay natin. Baka magkaroon ka ng kaharian. Dati nung wala ka, lapit ka ng lapit kay Lord eh. Minsan kahit ayaw mo, napipilitan ka. Hindi. May pre-request ako. Wala ka makain eh. Punta ako ng church, magpipray kasi ako doon. Napansin mo, ginagamit pa yun minsan ni Lord. Baka pag marami na tayong pera. Ay hindi, naintindihan naman ako ni Lord eh. Bakit may pangkain ka eh? Dami kang pera eh. Napansin natin kung saan na tayo mapupunta ngayon. Kaya kinakailangan, kapag nananalangin ka kapatid ng pagpapala, manalangin ka rin ng paghahari niya. Para hindi tayo maliligaw doon. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, listen to this. God is not against you having money. Ulitin ko. God is not against you having money. Walang gano'n na tinuturo ang Bible. God is not against you having money. He is against money having you. Kasi ayaw ni Lord na yung perang yan ang magiging master natin. Ayaw ni Lord na yan ang hahawak sa atin. Nang dahil dyan, mawawala ka sa Kanya. Kasi kapag meron ka ng Diyos sa buhay, tiyak yan, magaling si Lord magdagdag. At ang lahat ng yan ay idadagdag na lang sa'yo. Kapag meron ka ng Jesus sa buhay, kaya niya magdagdag ng jowa sa'yo. Kapag may Jesus ka na, kaya niya magdagdag ng datong sa'yo. Kapag may Jesus ka na, kaya niya magdagdag kapatid ng trabaho sa'yo. Kapag may Jesus ka na, kaya niya magdagdag ng pangangailangan mo. Bakit kapatid? Kasi si Jesus lang, sapat na. All in na si Lord sa buhay mo. Kasi tiyak yun kapatid, makakabuti sa'yo. Yung ibibigay niyang pagpapala, come on! Concerned sa'yo ang Panginoon. Brothers and sisters, gusto kong malaman mo, concerned sa'yo si Lord. Concerned si Lord sa mapapasa iyo. Kaya dapat yung galing sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At habang tayo po ay nakatayo, usad lang tayo ng konti. Di ba Matthew 6:33? Eto, meron pa siyang therefore dito. Ito, ganda na ito. Tingnan nyo. Di ba? Seek ye first, unahin muna ninyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Therefore, verse 34. Tingnan niyo po. Therefore, kapag si Lord na naghari, pag sinik mo na yung kingdom niya, saka righteousness niya,
At marunong kang tingnan yung mga bagay na ibinibigay niya. Therefore, do not worry about tomorrow. Galing. Do not worry about tomorrow. Kasi niyo pa? For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dati struggle ko to. Paano hindi ako mag-worry? Nangangailangan kami. Di ba gusto ng Panginoon, concerned din tayo sa pamilya natin, sa pangangailangan natin? Hindi naman kasi yan sinasabi niya. Yung iniisip mo, hindi yun ang sinasabi niya. Yung sinabing do not worry about tomorrow, the word worry, mga kapatid, hindi ko na nalagay yan. Merimnao. Ang ibig sabihin nito sa Greek. Ang ibig lang sa Greek, mga kapatid, ang ibig sabihin nito sa Greek ay to be anxious. Extreme na pag-alala. Yung sobrang concern mo, di ka na makapag-isip ng tama. Na sobrang concern mo, kapatid, na sobrang pag-aalala mo, sobrang anxiety mo, di ka na lalo makatayo. Sino dito yung worry ka, lalo ka na stress. Di ka tuloy nakapasok. Sa sobrang worry mo, di ka na makatulog. Paano ka pa makakapagtrabaho ng maayos? Ito yung sinasabi dito ni Lord na worry. Kaya nga, kapag sinik mo na yung paghahari ni Lord, pag sinik mo na yung priority ng Panginoon, at alam mo may pagpapala si Lord sa'yo, huwag ka na, kapatid, magpa-apekto ng malaki dyan sa mga concern na yan. Why? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Unahin mo yung dapat iuna, kasi tiyak yan, may bunga yan. At hindi kinakailangan masira ang isip mo, hindi mo kinakailangan maapektuhan yung health mo dahil sa pagwaworrying yan. Alalahanin mo, but what extreme? Na kapag hindi mo na makontrol ang isang bagay, di hayaan mo si Lord na makontrol. Ano ka ba? May mga bagay na hindi ko na kayang kilusan. And then niluluhod ko na lang. Iiiyak ko na lang. Gagawin ko yung kaya kong i-control kasi tiyak yun, gusto ni Lord, yan ang gawin ko. Pero pag may mga bagay na hindi ako kontrolado at hindi ako mababago, tiyak yun, gusto ni Lord, tayo magbago. Do not worry about tomorrow. Hayaan mo siya mag-worry kasi ako bahala sa'yo. Remember that tomorrow is uncertain. Hindi mo kasi, nag-worry kasi hindi mo alam. Anong technique dun? Di hayaan mong pangunahan ka na nakakaalam. Hindi lang ng past mo, hindi lang ng present mo, pati future mo, alam niya. Di alam niya kung saan ka pupunta. Tomorrow is uncertain. So seek God today. 2024 is uncertain. So seek God today. Nakakatakot po ang mga predictions nila sa 2024. Maniwala po kayo. Maraming mga businesses mababankrupt. Dahil marami, alam niyo po yon, suntok sa hangin, desperado sila nagtayo ng kung ano-anong mga pagkakakitaan ngayon dahil galing sa pandemic. Ang problema, nung inalam ko, tinanong ko itong mga experts na ito, yung mga naksipagtayong yun, wala naman training. Hindi nila alam gagawin nila. Walang nagko-coach sa kanila. O ano mangyayari? Kalagitnaan, taplakda din yun. Baon sa utang. Ipinangutang yung negosyo. Kaya wag kilos ng kilos. Seek ye first muna the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kapatid, sabi ni Jesus, therefore do not worry about tomorrow. Bakit? Tomorrow is uncertain. Hindi mo pa napuntahan yan. Pero si Lord, alam niya na yan. Nakakatakot ba tomorrow? Maybe. Nakakatakot ba bukas? Siyempre, hindi mo alam eh. Anong sabi ng Panginoon? Do not worry about tomorrow. Hayaan mo siya mag-worry. Corrie ten Boom once said, dito na ako mag-i-end. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot na ipagkatiwala mo yung unknown na bukas mo sa known na Diyos mo. Kung kilala mo si Lord, kaya kanyang elite. Kung kilala mo si Lord, nagpo-provide siya, anong ikatatakot ko? Hindi ko kilala kung ano mangyayari sa akin sa future. Hindi ko kilala kung sino yung mga tao o yung mga bagay na makakapanakit sa akin. Hindi ko alam, nakakatakot talaga yan. Pero sapat nang mawala ang matinding takot na ito,
Kasi nga, nagtitiwala tayo kapatid na alam ni Lord ang ginagawa niya at sapat ang biyaya niya at pagpapala niya. Never be afraid to trust the unknown future to a known God. Pag kilala mo si Lord, tapos ang laban. Kasi alam mo, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan. I want you to close your eyes right now. Sino po sa atin ngayon, ito yung desire mo ngayon 2024 na ito, to know Jesus more. Alam mo kapatid, sayan sa prayer ko, tagal ko na Christian, 25 years na ako nagpapastor. Tagal na. Pero yun pa rin ang dalangin ko. Kasi hindi ko pa talaga totally kilala si Lord. May mga bagay pa akong gustong matutuhan sa Kanya. Makilala siya. Para na sa gayon, mas tumatag ang tiwala ko lalo. Mas tumindi. Yung paniniwala ko na hindi ako ni Lord iiwan ng pababayaan. Alam ni Lord ang Kanyang ginagawa. Kapatid, sino sa inyo sinasabi mo, Lord, I want to know you more, God. I want to experience you more this year, Lord. Dami ko nang ginawa, Lord eh. Saan nga, pinangunahan pa kita eh. Mas magaling pa nga ako sa iyo, Lord eh. Nag-ahari-harian na nga ako, Lord eh, sa buhay ko eh. At the end of the day, dumumi lang. Sira lang. Tumasak lang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino dito ngayon sinasabi, Lord, I want you to be my king. Lord, di na ako magtitiwala, Lord, sa sarili kong linis. Lord, gusto ko pong pumasok. Gusto ko pong maranasan yung kalinisan na yan, Lord. If you're this person right now and you want to seek His kingdom and His righteousness, first kapatid, make Him your Lord. Make Him your Savior. Doon mag-uumpisa lahat. John 1:12, yet to those who believe Him, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino ngayon ang gustong tumanggap at manampalataya kay Lord? Sabi ng Bible, in Book of Romans, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Sino ngayon ang magdidesisyon nito? Lord, lead mo po ako. Sino ngayon malinaw sa iyo yung word na napakinggan mo? Encourage kita kapatid ngayong oras na ito. I want to challenge you. Lift up your hands. Bibilang ko ng 3. Pag ito yung decision mo, si Lord ang nakakakita niyan, si Lord ang nakakaalam niyan. Lift up your hands and I believe na ngayong araw na ito may gagawin si Lord sa buhay. Mananalangin tayo na mabilis. Kapatid, but hayaan mong iyo ang panalangin na yon. Gawin mong personal ang panalangin yan. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high today, believe that God will do something amazing in your life starting today. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Be my King. Be my King. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan for the very first time, hindi mahirap kausap si Lord. Masarap magsimula sa Panginoon. Pumasok ka hindi dahil sa righteousness mo, kundi sa righteousness ni Jesus. Mahal ka niya, kapatid. Sa Kanya ka magsimula. Sa Kanya ka magsimula. At ngayong oras na ito, the Bible said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, matuto po kami ngayong 2024 na mas magtiwala sa iyo. Na mas manguna ka sa amin, Panginoon. Lord, isik namin yung pangunguna mo, Panginoon, sa time, sa treasure, sa talent namin, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, susunod na ang mga pangangailangan namin. Ikaw yung Diyos, hindi yung Diyos na pinipreach, sinasabi sa social media, na tinabaga parang hindi na kami dapat humingi, na parang pagiging masama ang pagdidream ng magagandang bagay sa buhay.
Ang masama, Panginoon, na yung dream namin yun ang sumira sa aming buhay. Pero ang malinaw, Lord, ikaw yung Diyos na nagkakaloob. Nagdadagdag ka nga, Lord, ng mga pagpapala. Ngayong oras na ito, kapatid, ano yung mga dinidesire mo? Ano yung panalangin mong gustong idagdag ni Lord sa buhay mo? Ano? It may be healing. And all these things shall be added unto you. Sa lahat ng willing, naunahin si Lord. Panalangin mo na, idagdag na yan. I don't know specifically kung magkano, kung ano. Ready ka na ba ngayong 2024? Are you ready? Are you ready? Kung na-ready ka na, kapatid, naisip mo na yan, ipinanalangin mo yan, are you ready? Pwede ba, mga kapatid, dito sa ulit topic natin? Can I pray for you right now? Taas mo, kapatid, yung kamay mo ngayong oras na ito, and I want to pray for that right now. Come on, lift up your hands. Father, in the name of Jesus, Lord, sunod na lang ito, Panginoon. Ikaw po maghari sa buhay ng bawat isa. Lord, sinisik po namin yung pangunguna mo sa aming buhay. Sinisik po namin yung kalinisan mo, hindi kalinisan namin. Tanggalin mo po ang guilt sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, palayain niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kalinisan ng bawat isa. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Sapat na ang kalinisan mo para kami malinis at muling umayos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kayo po ang magdadagdag ng desire ng kapatid na ito. In the name of Jesus, I pray, God, all these things shall be added unto you in Jesus' name. All these things shall be added unto you. Come on, receive it right now. Come on, just believe it right now. Just believe, just believe, just worship God right now. Believe Him, believe Him. Lord, ikaw muna ang kailangan namin. Dadagdag mo to, Lord. Idadagdag mo to, Lord. Come on, declare it right now. Oh, Lord. Hindi itong mga bagay na to ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, Lord. Ikaw po ang dahilan, Lord. Idaragdag mo na ito sa amin, Panginoon. Ikaw na lang ang magdadagdag. In the name of Jesus, receive this reward right now. Maniwala ka, kaya magpala ni Lord. Kaya pa rin gumawa ng himala ng Panginoon. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Oh Lord. Come on, just seek Him right now. Just seek Him. Just seek Him. Oh Lord, come on. Tell it to Jesus right now.
Marami pong salamat dahil pinagharian mo na ang buhay ng bawat isa. Salamat dahil may mga pinawi kang mga guilt na kumakapit sa amin sa buong taon na ito, Lord. Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng pagkakataon, Lord. Ikaw po ang buhay namin, Lord. More than all of these things, oh God. But salamat na rin, Panginoon, dahil ngayong araw na ito may idinagdag ka na sa buhay ng bawat isa. Kagalingan, himala, pangangailangan, Panginoon, aming pangarap, ang aming mithiin, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po na nagbibigay, sa iyo po na naghahari, sa iyo po, Panginoon, nakatiwa-tiwala. Sa iyo po ang pinakamataas naming tiwala, pinakamataas naming pagsamba, pinakamataas naming pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Palakpak ng pinagpala ni Lord. Come on. Close to you, you are close to me. All that I want is you, is with you.